Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya ay propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa mga propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya ay matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito ay alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupong lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa linggong ito sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa isang ale na minsan nakawala ng kanyang bag sa isang pamilihan. Nawala ang bag ng ale sa pamilihan. Mabuti na lang, merong bata na nakakita ng kanyang bag at ibinalik sa ale. Agad, tiningnan na ng ale kung may nawawala sa loob ng kanyang bag. Tiningnan niya agad kung nandoon ang kanyang pera. Ngunit nagulat ang ale at nagtanong siya sa bata. Ang tanong ng ale, ang alam ko, meron akong 1,000 dito sa loob ng bag ko. Bakit ngayon meron akong 10,100? May mali ba dun sa ale? Hello? Ang alam niya, meron siyang 1,000 sa bag. Pero nung nakita niya, 10,100 piso. Magkaiba ba yon? May problema ba yung ale? Hello? May problema yung ale? Sumagot yung bata. Sabi niya, tama po kayo, ale. Noong huli kasi akong nagbalik ng nawawalang bag, wala akong natanggap mula doon sa may-ari. Dahil ang sabi ng may-ari, wala daw siyang barya. Kaya binariyahan ko ang iyong pera. Ganito ka ba kumilos
Dapat lagi may kapalit. Hello. Mga kapatid, parang ganito yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang kwento ni Eliseo at kung paano siya tinanggap ng isang mayamang babae sa kanyang tahanan. Alam niyo po, ganito kasi yon. Sa tuwing dumadaan si Eliseo sa Sunem o yung lugar ng mayamang babae, lagi siyang pinapakain nito. No? Siguro, no, pag dumadaan sa tapat ng bahay, laging tinatawag, "Oy, halika rito, Eliseo, kain ka muna." No? Lagi, sa tuwing na lang napapadaan doon si Eliseo, lagi siyang pinapakain. At hindi pa natapos doon, dahil naisip ng mayamang babae at ng kanyang matandang asawa na ipaghanda si Eliseo ng silid para magkaroon ng matutuluyan. Ang sabi sa unang pagbasa, binigyan pa ng higaan, ng mesa, upuan, at ilaw. Oh, kumpleto. Di ba? No, siguro naisip nito ng mayamang babae na, total daan ka na rin lang ng daan dito o lagi kang nandito, meron ka ng silid. Bigyan na kita ng kwarto. At hindi lang kwarto, may higaan, may mesa, may upuan, at may ilaw. Grabe, no? Ganyan kamapagbigay ang mayamang babae. Dahil natitiyak niyang si Eliseo ay lingkod ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Dahil sa labis na tinanggap ni Eliseo mula sa mayamang babae, ibinigay niya sa mayamang babae ang makakatulong sa kanyang buhay. Ano yung makakatulong sa kanyang buhay? Isang anak. Isang anak. Dahil matanda na ang kanyang asawa. Ang galing, no? Isang anak. Naisip siguro ni Eliseo na mauunang mamamatay yung matandang asawa. Pag namatay na siya, ano mangyayari doon sa babae? Magiging isa. Ano tawag? Magiging balo. Magiging balo. At kapag balo ka na, wala nang magtatrabaho sa'yo. Wala ka nang makakasama. Wala kang makakatulong. Kaya, ang binigay ni Eliseo, isang anak. Ang sabi niya, sa susunod na taon, magkakaroon ka ng anak. May ilan sa atin, nagbibigay hindi para makatanggap ng kapalit. Tama? Ganyan ba kayo? Nagbibigay hindi para makatanggap ng kapalit. Ang tawag natin doon, biyaya. Yung nagbigay ka, hindi ka nag-intay ng kapalit. Hindi ka nag-isip ng kapalit. Hindi ka naghanap ng kapalit. Ang tawag sa'yo, biyaya. Biyaya ka. Kasi nagbigay ka eh. Pero meron din naman sa atin, nagbibigay pero nag-iintay ng kapalit. Ganyan ba kayo? Ang tawag natin doon, mabiyayaan. No? Nagbibigay ka, tapos ayaw mo pang umalis. No? Kasi nag-iintay ka ng kapalit. Ang gusto mo, mabiyayaan. Gusto mo, ikaw yung mabigyan. No? Ginagamit mo lang ang pagbibigay para ikaw ay makatanggap. So ang tawag sa'yo, mabiyayaan. Pero meron namang iba nagbibigay dahil may tinanggap. Galing no? Yung nagbigay siya kasi meron siyang tinanggap. Anong tawag doon? Biniyayaan. Diba? Yung nakatanggap ka ng bonus, kaya bibigyan mo rin ng bonus yung nanay mo. Diba, Grace? Si Ate Dang nag-iintay, diba? Ganon nabiyayaan ka eh. Diba? Sinuwerte ka.
Di ba? Nakakota ka, no? Nadagdagan ng kaunti ang sweldo mo, di pagdadagdag ka ng bigay sa'yo. Kasi ang tawag sa'yo, na biyayaan o biniyayaan. Alin po kayo sa tatlo? Nagbigay, hindi para makatanggap ng kapalit? Ikaw ba'y biyaya? O ikaw yung nabigyan, pero naghihintay ng kapalit? Gusto mo mabiyayaan? O ikaw, yung nabigyan o nagbibigay dahil may tinanggap? Ikaw yung biniyayaan. Yung mayamang babae, naging biyaya siya kay Eliseo. Mayaman siya eh. Nagbibigay siya, nagpapakain siya, mayaman. Nagbigay siya pero hindi para makatanggap ng kapalit. Ay malay ba naman niyang susuklian siya ni Eliseo? Malay ba naman niyang papalitan ni Eliseo yung binibigay niyang pagkain at kwarto? Gusto lang niya maging biyaya. Pero si Eliseo, biniyayaan dahil siya ay nagbigay, dahil siya ay nakatanggap. Ano natanggap ni Eliseo? Pagkain, kwarto, silid, di ba? Kaya siya biniyayaan, nakatanggap, kaya nagbigay. Alin kayo sa tatlo? Biyaya, mabiyayaan, o biniyayaan? Halos parehas na aral ang tinuturo din ni Jesus sa kanyang mga apostol sa ating ebanghelyo. Nang sabihin ni Jesus, ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito ay alagad ko, tinitiyak ko sa iyo na tatanggap siya ng gantimpala. Malinaw. Malinaw ang udyok at aral ni Jesus sa kanyang mga apostol na huwag maging madamot dahil hindi madamot ang Diyos. Huwag maging madamot dahil hindi madamot ang Diyos. Sabihin nyo ngayon, magandang aral ito na huwag nating kalilimutan para hindi natin makalimutang magbigay. Kaya hirap tayong magbigay kasi ang lagi nating nasa isip, tayo ay mawawalan. Pero yung mga taong mapagbigay, ang nasa isip, hindi sila'y mawalan, kundi dahil hindi madamot ang Diyos. Merong ilan sa atin, kailangan pa ng salary increase bago galingan at sipagan sa trabaho. Meron ilan sa atin, nagpupursige lang dahil may suhol. Nagsisipag, basta alam na may makukuha, ay magsiserve kapag merong bigayan. No? Marami yan. Oh? At meron din, nagpapakita lang kung merong mapapakinabangan. Hello? Alin kayo doon? Di ba ganyan ang tao? Laging iniisip, ano ang aking makukuha? Ano ang aking mapapala? Pero hindi lang sana ang makukuha o ang kapalit ang magiging motibasyon natin kaya tayo'y nagbibigay. Kundi higit sa lahat, hindi naman nagdamot sa atin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating pagbibigay, nawa, makita natin ang ating mga sarili bilang biyaya, ang magbigay ng walang kapalit. O kaya naman, biniyayaan ang magbigay dahil ikaw ay may tinanggap at ikaw ay napagbigyan. Ngunit wag sana maiwan bilang mabiyayaan ang pagbibigay dahil naghihintay ka ng kapalit. Biyaya,
biniyayaan, mabiyayaan. Alin ka sa tatlo? Amen? Amen. Nais ko po kayong anyayahan sa susunod na linggo, simula na po ng ating pagmimisa nobinaryo. No po? Next week, Sunday, meron tayong tinatawag na kick-off mass. No? Ito po yung pagdiriwang natin ng pasimula ng pagpasok ng misa nobinaryo para sa kapistahan ng pagdiriwang natin ng pagtatalaga ng ating simbahan bilang parokya. Gaganapin po yon sa ganap na 5:00, dyan po sa may Fort Santiago, Postigo kung tawagin, sa may Esplanade. No? Meron doon pintuan o gate na nakapangalan kay Soledad. So doon tayo nagdiriwang ng banal na misa 5:00 ng hapon at 9:00 ng umaga sa susunod na linggo. Sa linggo, bibisita po ang ating mahal na kardinal. No? Siya'y magdiriwang ng banal na misa sa ganap na 9:00 ng umaga next Sunday. Inanyayahan po ang lahat na makiisa sa pagdiriwang at mga activities ng ating parokya. Maraming salamat po. Muli, hindi madamot ang Diyos. Sa tuwing ikaw ay magbibigay, lagi mong tandaan, hindi madamot ang Diyos. Kaya walang dahilan para maging madamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalaing nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.